ang sabi ho ng ating tagapakinig dito, kahit na gaano pa katalino ng batang yan, kung wala siyang discipline or honesty, hindi pa rin uunlad ang bayan na ito. Meaning, ang binabanggit niya rito, yung pagtuturo po ng right conduct sa mga bata. Alam niyo ho yun, yung bawal ang magnanakaw, bawal po, itong usapin po ng pagiging leader. Ano pong masasabi niyo ron? Totoo po yun. Nakita naman natin sa kainahanat na ng ating bansa at ng lipunan natin ngayon yung kahalagahan ng values na ito. Yung GMRC law po, sinisimulan pa lang i-implement ngayon. Ang author po nito yung ating mga commissioners din po sa EDCOM, both sa Congress at sa Senate. Actually ngayon po, tamang-tama, meron po kaming workshop kasama ang DepEd, CHED at TESDA para pag-usapan ano ba yung values na ito? Ano ba yung values na tinuturo natin? Ano ba yung mahalagang values para sa ating mga mag-aaral at sa ating lipunan sa konteksto ng ating bayan ngayon? Mahalaga po yan. Sabi nga po ng EDCOM commissioners namin, para saan kung literate siya kung wala naman siyang values? Kaya dapat po merong magkatugma o magkasabay po yan. Yun po yung makikita din ng ating mga nakikinig sa atin ngayon sa aming final report na yes, critical thinking, but also may values education. Good manners and right conduct, ipatutupad pa lamang? Ongoing implementation pa lang po yan ng DepEd matapos maipasa yung batas. Since when po ito, sir, naipasa ulit? 2 to 3 years ago, Manong Ted. Opo, meaning noong sinaunang panahon na meron ka pang grado sa conduct mo, di ba? Conduct, remember? Noong una, conduct lang yan yung para ka mag-behave, etc. So, kasama ho ba dito sa napabayaan itong aspetong ito? Kasama po yun, pero kasi po sa akin nga, hindi personal na opinion ko po, no? Mas hindi nga to kailangan tungkol sa grado at hindi rin dapat sa ituturo mo ano bang ibig sabihin ng maka-Diyos? Ano bang ibig sabihin ng makabansa? Hindi po kasi nami-memorize ang pagiging maka-Diyos at makabansa eh. Siguro po dapat mag-iisip tayo ng tamang paraan ng pagkatuto para may karanasan na pinagdadaanan ng bata para maabot niya ito kasi mas formation po ito than academics eh. And siguro po yung change of mindset na yan, yung mas mahalagang magawa natin ng mahusay kaysa ma-memorize lang ng bata ano ba yung mga dapat nang gawin bilang isang mamamayan at hindi. Ito po yung kailangan talaga pag-isipan at gawin ng mas mabuti pa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!